DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Noong bata pa ako, akala ko, kapag sinabing malaya, ibig sabihin noon ay malaya ko nang magagawa ang lahat ng aking ninanais. Na walang sino mang humahadlang o dumidikta sa aking buhay. Na malaya ako mula sa pagbabawal at utos mula sa aking mga magulang. Marahil ito ang uri ng kalayaan sa taong sarili lamang ang kanyang iniisip. Ngunit sa paglipas ng mga panahon, unti-unti ko nang nauunawaan kung ano nga ba ang totoong kahulugan ng pagiging malaya. Ang uri ng kalayaan na hindi lamang nakasentro sa pansariling kapakinabangan. Ito pala ay ang tinatamasa natin ngayon na resulta ng paghihirap ng mga kawal ng ating bansa. Dahil sa kanilang patuloy na paglaban at pagtupad sa kanilang sinumpaang tungkulin para sa inang bayan, ay tinatamasa ko na ngayon ang tunay na kalayaan. Tuluyan na nilang nasugpo ang mga grupo na sumisira sa noon lamang ay pinapangarap nating kapayapaan. Tinapos na nila ang laban mula sa mapanglinlang na kilusan na binibilog ang isipan ng mga kapwa ko mamamayan. Malaya na tayo sa kasinungalingan. Dahil sa kanila, napagtagumpayan natin ang laban para sa tunay na kalayaan. Magdiwang, tayo'y tunay na malaya na. Ngayong Sabado sa Ang Inyong Kawal, ating tunghayan ang espesyal na episode na handog para sa mga magigiting at matatapang na sundalong nagsakripisyo at nag-alay ng kanilang buhay para sa kasarinlan ng ating bayan. Lahat ng yan sa Ang Inyong Kawal, Sabado alas 8 ng gabi sa UNTV, your public service channel. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio, boses ng Kawal Pilipino. Lumalakad na ako sa tamang landas ng pamumuhay. Nakakatulong ako ng maayos sa gobyerno sa pagmumulat ng kaisipan ng kabataan nang hindi na sila magaya sa akin at hindi na sila maligaw ang landas kagaya ng mga ibang kabataan na hanggang ngayon ay nandyan pa rin sa loob ng kabundukan. Kaya bilang patunay dun sa buhay na nararanasan ko ngayon, sa kapayapaan na tinatamasa ko ngayon, ako ay nananawagan sa lahat ng mga kasama namin ng mga dating rebelde sa lalawigan ng Quezon ay magbalik loob sa gobyerno dahil walang mangyayari kung patuloy tayo magpapaninlang at magpapagamit sa mga maling prinsipyo o doktrinang itinatatak hanggang ngayon dyan sa inyong kaisipan. Ang mga isyu na nakikita natin sa lipunan ay ginagamit lamang ng ilang kadre na nagtatamasa sa pilitang pangungulekta ng mga buwis at sakim sa kapangyarihan na nandyan sa mga kilusan. Kailangan nating magising at harapin ang katotohanan
na magsisimula ang pagbabago hindi sa paghawak ng baril o paglaban sa gobyerno, kundi magsisimula ang pagbabago na magsisimula sa ating pagkatao. At suriin nating mabuti ang lahat ng organisasyon na ating sasalihin. Pag-aralan nating mabuti ang totoong layunin, ang tunay na layunin ng isang organisasyon bago tayo sumanig dito. Alamin natin kung ang mga layunin ba ng organisasyon na ito ay makatutulong sa ating kinabukasan, sa inyong kinabukasan, o maaaring makasira ng inyong mga pangarap sa buhay. Huwag tayong basta-basta magpalilang o magpadala sa mga isyu na ginagamit ng kaaway. Bagkus, maging hamon ito para makamta natin ang mga pangarap at dumating ang araw na makatulong tayo sa isang maayos na pamamaraan sa ating pamahalaan. Ako po'y nananawagan din sa lahat ng mga mamamayan sa ating bansa, sa lahat ng mga mamamayan na naapektuhan at naaapektuhan o maaapektuhan pa lamang na insurhensiyang dulot ng CPP-NPA-NDF. Kailangan po natin maging bukas ang kaisipan sa katotohanan at totoong layunin ng revolusyonaryong kilusan. Kailangan po nating buksan ang ating kaisipan na tayo ang magpapabago sa sistema at hindi sa pamamagitan nila. Kailangan po nating magising sa katotohanan na dapat tayo ang makahikayat sa kanila para magbagong buhay, hindi tayo ang mahikayat nila para masira ang ating buhay. Kaya nawa po kayo ay maging kasama namin ng mga dating rebelde na nagbalik loob sa gobyerno sa hangaring ipagpatuloy namin ang mapayapa, ang paghangad ng isang tahimik at mapayapang bansa sa isang maayos at mabuting pamamaraan sa pamamagitan na maayos na paglilingkod sa bayan. Si Dato, ma'am, nangandoy siya nga may dukar iyang mga ginsakpan, ma'am. No batan. Mga batanon. Unya, ang kuan day sa katapusan day ana, ma'am, may mo nga piki day na nga eskwelahan. Naibalon mi ana, ma'am, sa katong paglihok na sa mga estudyante, ma'am. Kay sa una nga primero pang pagtudlo sa maestra, ma'am, ang itudlo dito ang pagparali sa mga batanon. Ang unang-una namin nakitang problema dito ng mga lumad is about sa edukasyon nila. So nalaman namin na meron palang school dito na ang tinatawag na Salugpungan School. Nalaman namin na ang Salugpungan School nito ay ito pala ay parang affiliated sa kabila kung saan yung mga batang nag-aaral dyan ay sa pinapalabas nilang scholars nila. Pero ang mga batang yan is galing sa mga malalayang lugar o adjacent municipalities nitong Talaingod. Doon namin nalaman na ang salugpungan pala at ang mga estudyante na nag-aaral dyan ay tinuturoan sila kung paano magalis sa gobyerno. Actually, tinuturoan din naman sila magsulat, magbasa, pero yung mga basic lang. Pero sa pagdating ng alanganing oras, base na rin sa ating mga pagsasaliksik at sa impormasyon na ating natatanggap, na tinuturoan din pala silang magbaklas at mag-assemble ng baril. Mismo ang mga tribal leaders ng Talaingod ang nagdesisyon na ipasara ang nasa 14 na salugpungan schools. Ito'y base na rin sa nilagdaan nilang manifesto. Sir, good afternoon. Hi, good afternoon. Yes, sir. My first question would be, as a former military officer, the former CSAFP, can you tell us about your experience, sir, in addressing the local communism and the conflict as well as the terrorism in our country? Well, thank you. Yes, sir. Well, throughout my military career, I've been at the forefront of the country's counterinsurgency and counterterrorism campaigns. For 38 years, Yes. I've been with the military or the Armed Forces of the Philippines, and I've been deployed as a platoon leader, Yes. company commander, later on as battalion commander, brigade commander, division commander. Yes. In all those areas where the CPP-NPA operated. And also, I spent almost half of my career as an intelligence officer. So truly,
I have witnessed the indiscriminate targeting of civilians, the wanton destruction of lives and livelihoods, and the creation of terror and chaos that directly affects the most vulnerable among us. And those harrowing but mind-opening experiences have been fueling my resolve to do everything I can to help free the country from this denial and destruction of human rights. And until now, Yes. as Secretary of the Interior and Local Government, that remains to be one of my top priorities in this noble journey of serving our motherland. Sir, how has your military experience helped you in now that you are the Secretary of the Interior and Local Government? My experience in the military has really helped me lead a very important government agency like the Department of the Interior and Local Government. I was once in the front lines of our fight against armed conflict, so that experience wherein we witnessed and analyzed firsthand the situation on the ground has been very crucial and valuable on my part as I take on the role of the Secretary of the Interior and Local Government. And as a military officer also, I deal with local government officials who are actually also on the ground. At dahil sa ating karanasan bilang sundalo, kung ano ang iyong mga kakulangan at mga programang kinakailangan upang matugunan yung mga problemang panlipunan na siyang nagiging sanhi kung bakit nahihikayat ang ating mga mamamayang sumali sa pag-aaklas ng mga rebeldeng komunista. So, sir, how important do you think is the role of the local government units in ending local communist armed conflict? And how does the department strengthen the role and engagements of local government units in nation building and our peace goals? As stipulated in President Rodrigo Roa Duterte's Executive Order 70, Series of 2018, which called for a whole-of-nation approach in addressing the communist insurgency and created the National Task Force to end local communist armed conflict. The local government units are vital in ending our decades-old problem on insurgency because they serve as our main platform to promote and advocate for peace and harmony from the barangay to the national level. And as overseer of local government operations, the DILG ensures that the role and engagement of LGUs in nation building and peace goals are achieved through capacitating the local implementers by conducting workshops, training, and seminars, equipping them with the resources that will aid them in the formulation of the respective localized projects, programs, and activities that are anchored to the national and international standards, and creation of policies to guarantee that the needs of our local implementers are met to serve the respective area of jurisdiction. Sir, do you think that addressing the socio-economic issues that Filipinos face, especially those who are in the vulnerable sectors, is also important in nation building and achieving peace and development for the country? Well, I believe that all aspects of society are intertwined with one another. It has been a challenge for this administration to face and solve socio-economic issues like poverty, hunger, health, and education all at once. But it has to be done to achieve peace and development. And that is why we are enforcing the whole-of-nation approach in addressing these social ills, because it was anchored on the interconnectedness or correlation of these issues we are facing in the Philippines. We, as loyal servants of the Republic of the Philippines, must not treat each challenge as unique and separate, but we must look at it holistically and address it using a whole-of-nation approach. Sir, since 2018, the Task Force Balik Loob, of which the DILG is a partner agency, is an interagency mandated to oversee the implementation of the Enhanced Comprehensive Local Integration Program, which as CSAFP, I'm sure you have been familiar with. How has the department contributed in TFBL's efforts for the reintegration of former rebels and the violent extremists? As mandated by Administrative Order 25, Series of 2020, the DILG ensures that the responsibility
to provide package of assistance to former rebels receiving units and LGUs are met. From 2018 to 2020, the following DILG administered package of assistance were provided: immediate assistance of 15,000 pesos, livelihood assistance 50,000 pesos for the regular MPA, reintegration assistance of 21,000 pesos, firearms remuneration, double the cost of the turn-in firearms, the construction of halfway houses, that's about 5 million pesos per LGU. Sir, how important for you is the whole-of-nation approach in our counterinsurgency campaign, and how does the department take advantage of this national policy, as well as what government agencies and other stakeholders have the department worked with most in pursuit of the successful reintegration of former rebels and the violent extremists? As I mentioned earlier, Yes, sir. the whole-of-nation approach is an essential tool to address insurgency in the country. Through the joint efforts of the national government agencies, local government units, sectoral groups, and the military, the country may finally realize the end of this decades-long thievery, mass murder, and economic sabotage. This means that each agency from the national level to regional, provincial, city, municipal, until the barangay level must do their part by employing a multi-pronged strategy to prioritize and harmonize the delivery of basic services and social development packages to conflict-affected and conflict-vulnerable communities, as well as to promote societal inclusion and ensure active participation from all sectors of society. Now, what government agencies and other stakeholders have the department worked with the most in pursuit of the successful reintegration of the former rebels and the former violent extremists? This department developed policies which ensure that the goals of EO70 are met, such as the DILG-DND Joint Memorandum Circular 2021-01, entitled The Implementing Guidelines on the Provision of DILG-Administered Package of Assistance for Former Rebels and Former Violent Extremists under the Enhanced Comprehensive Local Integration Program, or what we call ECLIP. In addition, the DILG closely coordinates with various interagencies such as the DSWD, the NHA, the DND, the PNP, the AAP, the Land Bank of the Philippines, and other national government agencies in the pursuit of the reintegration process of the FRs and FBEs. Ultimately, this department is coordinating with the Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao to cater the former violent extremists and provide them also with DILG administered package of assistance through a memorandum of agreement of this department and the BARM, which through the Ministry of the Interior and Local Government. Sir, let's proceed to the implementation of the ECLIP program. Have you experienced challenges, and if so, what are these challenges that the DILG faced in the implementation of ECLIP, and in what ways do you overcome challenges? The Enhanced Comprehensive Local Integration Program, or ECLIP, is one of our main programs to encourage our brothers and sisters in the struggle to return to the fold of the law. In our regional and provincial offices, the primary concern of our local ECLIP implementers is the pending financial assistance for the beneficiaries because the number of surrenderies exceeds the allotted budget for our partner stakeholders. But we view this challenge as positive development, as the yearly increase in the number of surrenders attests to the success not just of our ECLIP implementation, but to our overall anti-insurgency campaign. Under the existing laws and policies, we address this issue by doing the following: issuance of an advisory addressed to the regional offices regarding
the exhaustion of funds so that the surrenderies and other partner stakeholders will be informed. And submission of letter of request to the Department of Budget and Management and to the Office of the President requesting for additional funds for the DILG administered package of assistance. And always, they are always positively actioned upon by the higher authorities. But we view this challenge as a positive development as the yearly increase in the number of surrenderers attests to the success not just of our ECLIP implementation, but to our overall anti-insurgency campaign. Under the existing laws and policies, we address this issue by doing the following. Issuance of an advisory address to the regional offices regarding the exhaustion of funds so that the surrenderies and other partner stakeholders will be informed. And submission of letter of request to the Department of Budget and Management and to the Office of the President requesting for additional funds for the DILG administered package of assistance. Sir, what do you consider as the major programs, significant accomplishments, and initiatives of the DILG concerning the reintegration of former rebels? In the 4 years of implementation of ECLIP, this department has formulated one of its best practices, the ECLIP Information System, which was also acknowledged and recognized by the Development Academy of the Philippines as a nominee to the Best Government Practice and Recognition last December 2021. The ECLIP IS is a database system designed to methodically collect, store, track, manage, interpret, and utilize data of former rebels and former violent extremists and receiving units who are the current beneficiaries, or as we call them, our partner stakeholders of ECLIP. By shifting online through the ECLIP IS, the processing of request of fund allocation was expedited and the number of delays in the release of financial assistance to FRs and receiving units decreased. Upon review on the turnaround time from the submission of request for fund allocation up to its approval and release to the selected DILG regional offices, the request only took 22 working days to be processed in 2018 and 23 working days in 2019 and only 13 working days in 2020, which show significant improvements in the processing time. Sir, in your experience, how has the ECLIP really changed the lives of the beneficiaries, especially those who were assisted by the department? In the report submitted by the DILG provincial and regional offices, there are initiatives conducted outside the DILG administered package of assistance. For example, the DILG Provincial Office of Pampanga hires former rebels as contract of service and job order employees in the province as part of the reintegration of efforts for the surrenderers. So aside from helping them become law-abiding citizens again, we are likewise giving them the chance to a more comfortable life. Okay, sir, throughout the almost 4 years of implementation of ECLIP as overseen by the Task Force Balikloob, what do you think can the DILG still achieve this year? Looking forward, it is important to formulate monitoring, evaluation, and learning mechanism for ECLIP. Through this, the DILG will be able to keep track of the implementation and performance of the ECLIP through their achievements, the milestones, and especially the impact of the program in reintegrating former rebels and former violent extremists into the society. Effective planning in formulating the MEL tool would not be possible without the proposition of the local implementers of the program. And what else can the DILG achieve through ECLIP if the program continues beyond the present administration? Well, I hope that in the years to come, the implementation of ECLIP would continue
until there are those who want to return to the pulse of society. ICLIP has been an essential tool in the reintegration process and the promotion of peace and nation building in our country. I strongly encourage the next generation of leaders to continue and further strengthen the implementation of ICLIP to aid our trust for a just and peaceful society. Sir, what would be your message to those who already heeded the nation's call to return to the fold of the law and are now availing and enjoying the benefits of the ICLIP? Maraming salamat po. Yes. Taos puso po ako nagpapasalamat bilang kalihim sa tiwala at suporta na ibinigay ng mga kapatid natin na bumalik sa lipunan. Harinaway na bigyan namin kayo ng pag-asa upang makamit ang mga ninanais na pagbabago mula sa sarili at sa kapwa. Ang ICLIP po ay simula lamang ng pagbabago na maaari ninyong makamit. Sa tulong ng bawat ahensya at ng inyong hangaring mamuhay ng maunlad at mapayapa, makakamit natin ang kapayapaan sa lipunan ng ating ginagalawan. And lastly, sir, ano ang mensahe nyo sa lahat ng mga Pilipino who can also be partners for peace? Sa aking mga kababayan, humihingi po ako ng tulong sa inyo para makamit natin ang tinatamasang kapayapaan sa lipunan. Tayo ay makisalo sa pagbabago na pagdadaanan ng mga kapatid natin na gustong bumalik sa lipunan. Mahalaga ang inyong suporta at partisipasyon sa pagpapatupad ng ICLIP sa inyong lugar. Kayo po ang aming kasangga sa pagbabago ng mga buhay ng mga dating rebelde. Magtulungan at magkaisa po tayo upang makamit ang kapayapaan at kaunlarang ating inaasam. Sir, We, as loyal servants, we, servants, sir, servants, loyal servants of the Republic of the Philippines. Dito kayo mga NPA, just surrender to your barangay captain. Bigyan ko kayo ng trabaho. Automatic, gawain kitang sundalo. Kung maaari lang kaya po ng magpag-away sa kanila. Na kung mag-surrender kayo, ayaw na ninyo gusto ng patayan. Automatic kayo. Bigyan ko kayo ng lupa, bigyan ko kayo ng bahay. Ang lalawigan ng Masbate ay kilala sa taglay nitong likas na yaman, katulad ng magagandang karagatan at natural na yaman. Sikat din ito sa pangunahing atraksyon, katulad ng Rodeo Masbate. Ngunit sa panghihimasok ng mga teroristang New People's Army sa lalawigan, ang sanay papausbong ng ekonomiya at kalakaran ay unti-unting naging usad pagong sa paglipas ng panahon. Naging aktibo ang mga NPA hindi lang dahil sa mga kakulangan sa serbisyo publiko, kundi sa likas na yaman ng lalawigan na kanilang napapakinabangan at sinasamantala.
Sa loob ng 49 na taon na kanilang armadong pakikibaka, maraming buhay ang nawasak. Maraming pangarap ang nasayang at maraming inosenteng mamamayan ang nahulog sa kanilang patibong. Dalawa na dito ang magkapatid na Jonas at James. Mga residente ng Masbate na nagtiwala, sumapi at tuluyang nahulog sa patibong ng mga teroristang grupo. Ikinuwento ni Ka Jonas kung ano ang mga estratehiyang ginagamit ng NPA upang manlinlang ng mga mamamayan para tuluyang sumapi sa kanilang grupo. Napasama ko dahilan sa pagpapatawag doon sa amin sa lugar namin, pinatawag kami doon, tapos doon kami binigyan ng mga pag-aaral, doon kami napasama sa kanila. Na-recruit ko kami doon sa particularly sa mga propaganda nila, yung mga pangako nila kaugnay doon sa sabi nila na lahat ng problema dito sa buong bansa, walang ibang makasolusyon kundi revolusyon. Kasi yung mga pamilya namin ay mayroong tinatawag na sopa o suspension sa pamilya. Ayon naman kay Kajits, sari-saring pagsasanay ang kanilang pinagdaanan sa loob ng kilusan. Pinapatatak sa isip ng isang bagong full-timer, ma'am, kung paano ang baril lang daw, ma'am, ang siyang pinakasandigan ng isang revolusyonaryo upang kamtin, ma'am, ang tunay na kalayaan. Lingid sa kaalaman ng lahat na ang NPA ay hindi lang pang umaasa sa mga kukunting kita sa kanayunan, kundi pati na rin po sa kalungsuran laro na po, ma'am, ang mga politikero. Hindi rin daw makalimutan ni Ka Jonas ang kanilang isinagawang mga opensiba laban sa mga tropa ng gobyerno. Pero yung hindi ko makalimutan yung mga ginagawa namin tactical na opensiba doon sa, particular doon sa Masbate, yung pagpasok namin doon sa headquarters ng Pulis Mobo, na marami din ang wounded doon sa kapulisan. Tapos sa amin, nagkakaroon kami ng 3 wounded din. Medyo nagkabarilan talaga ng mga ilang oras, siguro umabot sa 4 na oras yung barilan doon. Sa loob ng kilusan, natuto din daw ang magkapatid ng iba't ibang iligal na gawain, katulad ng pangingikil at panununo. Ngayon, kung bakit maraming pundo na nalikom? Dahil doon sa mga kontraktor, tapos yung iba pang mga taga-suporte sa politiko. Ngayon, pag hindi sila nagbigay, susunugin yung mga infrastruktura, yung mga equipment nila para mapilitan silang magbigay. Naging isa sa mga illegal namin na nagawa sa mamamayan, yung mga paghihingi namin ng mga pagkain na labag sa ng mga masa, pinakausapan namin sila ng maganda. Pero kung sakali naman na hindi makapagbigay, gawa namin ng kaso para lumaya sila sa lugar kasi hindi naman sila nagbibigay o kaya hindi sila nagsusuporta sa armado doon sa kabukiran. Maraming beses ding naranasan ni Ka Jonas ang pagkalam ng sikmura dahil sa gutom. So, sa naging karanasan ko doon, ang buhay ko doon nandun pa ako sa kabukiran, yung naranasan namin yung maglalakad, maghapon, araw, gabi, maglalakad kami. Naranasan namin yung ulan, init, bagyo, baha, gutom. Minsan, aabot kami ng 3 araw na wala kaming makain. Ngunit ang pinakatumatak sa kanilang isipan. Ngayon, sa sobrang lakad namin, sobrang pagod, hindi maiwasan yung magkakaroon ng sakit yung kasama namin. Kaya ang ginagawa namin, iniiwan namin doon sa mga basbis namin. Kung sakali na hindi maiwasan at mamamatay talaga, yun na ang ginagawa namin, magkukontak yung naiwan namin doon. Tapos kung patay na, inililibing namin yun sa mga malibing na lugar. Ang reference namin, hindi cross, kundi yung mga kahoy o kaya mga saging yung tinatanim namin doon sa libingan nila. At ayon pa kay Kajids, mismong ang mga leader nila ang siyang hindi sumusunod sa mga patakaran ng kilusan. Sa una, sa mga bagong full-timer, siyempre ipinapamuka ng leader, ipinapakita na siya ay isang magandang ehemplo ng mga komandir ay nasa magarang eskwelahan at yung pamamahay po at pangklase ng pamumuhay nila, ma'am, ay iba po kaysa sa amin. Sa loob talaga ng kilusan ay bawal ang mambabae. Yun po ang mahigpit na pinapatupad sa amin. Pero sa palihim po, yun po ang pinakamalaking labag po ng mga commander, ma'am, yung palihim silang may babae, ma'am, sa isang lugar. Nagagawa po nila yun, ma'am, kasi sila naman po ang mas nakakaalam at mas may karapatan, ma'am. At saka kung nagagawa man nila, ma'am, ang ganong
estilo ma'am ng isang kasalanan, iba po ang parusa ma'am kaysa sa amin. Kasi kung kami bilang isang mababang organo lang ng NPA, pwedeng kamatayan ma'am. Pero sa isang commander ma'am, dahil lang hinayang sila dahil isang commander, pwedeng ilipat lang po yun sa ibang lugar. Sa tulong na rin ng mga mamamayan at ng kasundaluhan, sumuko na nga si Ka Jonas at tuloy nang nilisan ang hukbo. At sumunod na rin sumuko ang kanyang kapatid na si Ka Jids dahil na rin sa kanyang paghikayat dito. Nagdesisyon po ako na bumaba sa kilusan ma'am dahil gano'n na nga po ang nakikita ko sa loob ng partido ma'am na yung mas yumayaman lang yung commander at saka dahil na rin siguro ma'am sa siyempre kahinaan ko sa pamilya ko tapos kinabukasan ng mga aking magiging mga anak. Si Ka Jonas at Ka Jids ang nagpatunay na mga estratehiya at pagmamanipula ng mga NPA upang makahikayat ng maraming inosenteng mamamayan na sumapi sa kanilang grupo. Ang masasabi ko lang sa yung nagbabalak pa na mag full time sa armadong pakikibaka, masasabi ko lang, wag na kayong mag full time, wag niyo nang sirain yung buhay niyo. Mag-surrender ka na, bigyan kita ng bahay, automatic, at bigyan kita ng trabaho. Nandito ako ngayon sa Bicol, dala-dala ko ang kaliwang kamay. Kamay para sa pagtulong for peace and progress sa Bicol region. Ayoko gamitin ang sundalo sa pagdigman. Yan ang offer ko. Pangalawa, sabi niya, kung ibili ko ng bala at mga bomba, mga kanyon at mga baril, ibibili ko na lang fertilizer sa Katropang. Farm implements. Napakaganda ng lagay. Ang pagmamanipula ng kaisipan, pagbanggit ng mapanlinlang na mga salita at umano'y makamasang gawa ay ilan lamang sa mga estratehiyang ginagamit ng NPA. Ilan lamang sila sa mga nalinlang at tuluyang nahulog sa patibong ng NPA. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. What is a soldier? You see them in the news. You see them in video games, in TV, movies, the internet. We see the action, amazed at the equipment, in awe of the skills. But what is a soldier? What lies behind the guns, the bullets, the gear? An ordinary human being, just like you. An ordinary person that will become the country's best, the country's brightest, the country's heart and soul. A nation's servant whose honor is to serve the Filipino people. A protector whose duty is to lead in times of trouble. A noble warrior that has chosen to push themselves to being the best that they can be. An ordinary Filipino, just like you. That has chosen to serve, lead, and whose extraordinary actions can inspire a nation. What is a soldier of the Philippine Army? An ordinary Filipino called to do extraordinary things. A human being with heart and soul. A warrior with a noble code. A protector of our freedoms. A Filipino hero. And you could be one too. A soldier of the Philippine Army.